Natatagalan ba kayo mag-multiply sa ganitong klaseng numbers, lalo na yung mga numbers na malapit na sa 100? So, meron tayong mas mabilis na trick para dyan. Ang kailangan nyo lang gawin, isipin nyo kung gaanong kalayo siya sa 100. Halimbawa, itong 88. Ano ang dapat nating isubtract sa 100 to get 88? We need to subtract 12, right? 93 naman, dapat mag-subtract tayo ng 7 sa 100. So now, ang gagawin natin, isusubtract lang natin itong nakuha natin dito sa given. So, ganito po. Itong 7, isusubtract natin siya from 88. 88 minus 7, that is 81. Yun yung magiging first two digits natin. Pwede din namang 93 minus 12. 93 minus 12, you will still be getting 81. Okay? Yun na agad yung dalawang unang digits ng ating sagot. Then after that, meron pa tayong natitirang 2 digits. Paano naman natin yung makukuha? Dito naman yun manggagaling sa product ng ating difference. Okay? Meron tayong negative 12 tsaka negative 7. Kailangan lang natin silang ipag-multiply. So, negative 12 times negative 7, it will give you a positive answer. 12 times 7 is positive 84. Itong product na ito, yun na yung magiging last 2 digits natin. And that's it. Ganun lang kabilis. Mag-try pa tayo ng ilang halimbawa. 81 times 98. Again, isipin nyo kung anong number yung kailangan nating isubtract sa 100 to get this answer. So, 81 and 100, ang distance nila ay 19. While 98 and 100, that is minus 2. At para makuha natin yung unang dalawang digits ng ating sagot, kailangan lang nating isubtract 81 minus 2. 81 minus 2, you'll get an answer of 79. Right? Pwede nyo ring itry sa 98 minus 19, 79 pa rin yung makuha natin. Then, to get the other 2 digits, you will just be multiplying this 2. Negative 19 times negative 2, your answer will be positive 38. So, 38 will be our last 2 digits. Paano naman kapag ganito? So, 94 times 103, lampas sa 100 yung given. So, try natin to. Hanapin ulit yung difference ng 194. Ano kailangan natin isubtract sa 100 to get 94? That is minus 6. While here, dahil lampas siya sa 100, instead of subtracting, dapat tayong mag-add sa 100. So, ilan yung dapat nating i-add sa 100 to get 103? That will be plus 3. So, magiging positive siya. Hindi natin siya lalagyan ng negative sign. Then, after that, ganun pa rin yung gagawin natin. Since positive yung 3, pag sinolve natin tong dalawa, instead of subtracting them, magpa-plus tayo. So, 94 plus 3, you will have 97. Yun yung magiging unang dalawang digits natin. Now, tandaan, meron pa tayong dalawang natitirang digits. So, paano? I-multiply lang natin to. Negative 6 times 3, since may isang negative, dapat yung sagot natin ay negative din. So, it will be negative 18. Since negative yung sagot, i-assume natin na yung dalawang blank dito ay 0. No? Hindi natin ilalagay yung 18 kasi negative siya. Instead of adding 18 here, magma-minus tayo. So, magiging 9,700 minus 18. So, 700 minus 18, that will be 682. Then, just bring down 9. So, your answer will be 9,682. Okay, kayo naman. Try nyo isolve. Okay, kaya ba? So, subukan natin. Mabilisang solve lang tayo. 87 and 100, that is negative 13, 95 and 100, that is negative 5. So, subtract lang natin 87 tsaka 5, you will have 82. That's our first 2 digits. Then, multiply this 2. Negative 13 times negative 5, that will be 5 times 10 is 50, 3 times 5 is 15, 50 plus 15, 65. So, we'll have positive 65 as the product. So, your answer will be 8,265. Another, 105 and 101. So, 105, that is positive 5 plus 5 sa 100. Yung 101 naman, plus 1 sa 100. So, parehas silang positive. Now, solve 105, positive 1. So, mag-a-add tayo. 105 plus 1, that will be 106.
So, instead of having 2 digits, magiging 3 digits na yung una natin. Pero dalawa pa rin yung natitira dito. Okay? Dalawa pa rin. So, 106 and then 2 more digits. We just need to multiply this 2. 5 times 1, you will have positive 6. So, since single digit lang ito, yung 6 ay ilalagay natin sa dulo at yung natitirang blank ay magiging 0. So, we have 10,606.